Grade 1, Reading and Literacy, Term 1 Examination. Mga tugma at tula. Number 1. Ano ang ginagamit sa maayos na sabayang pagpigkas ng tugma o tula? A. Hulat. B. Sulat. C. Tamang ritmo. D. Tahimik na pagbabasa. Ang tamang sagot ay letter C. Tamang ritmo. Number 2. Aling pares ng salita ang magkatugma? A. Bata mata. B. Mesa lapis. C. Bahay halaman. D. Paaralan palengke. Ang tamang sagot ay letter A. Bata mata. Number 3. Aling linya ang pinakamainam bigkasin bilang tugma? A. Aso. B. May bola. C. Pumasok si Ana. D. Bata mata sabay kumanta. Ang tamang sagot ay letter D. Bata mata sabay kumanta. Mga titik, tunog at salita. Number 4. Aling titik ang may tunog A. A. B. M. C. P. T. S. Ang tamang sagot ay letter B. M. Number 5. Alin ang malaking titik P? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Ang tamang sagot ay letter D. Number 6. Aling titik ang may tunog S? A. A. B. M. C. S. D. T. Ang tamang sagot ay letter C. S. Number 7. Ano ang unang tunog sa salitang bola? A. Ba. B. To. C. Ma. D. Pa. Ang tamang sagot ay letter A. Ba. Number 8. Anong hulihang tunog sa salitang mesa? A. E. B. A. C. O. D. U. Ang tamang sagot ay letter A. A. Number 9. Anong patinig ang unang tunog sa salitang aso? A. E. B. E. C. A. D. O. Ang tamang sagot ay letter C. A. Number 10. Anong hulihang patinig sa salitang puso? A. A. B. E. C. E. D. O. Ang tamang sagot ay letter D. Po. Number 11. Palitan ng tunog ang unang tunog ng bata. Anong salita ang mabubuo? A. Mata. B. Pata. C. Sata. D. Tata. Ang tamang sagot ay letter A. Mata. Number 12. Palitan ng tunog to ang unang tunog ng sapa. Anong salita ang mabubuo? A. Bapa. B. Kapa. C. Tapa. D. Lapa. Ang tamang sagot ay letter C. Tapa. Number 13. Anong salita ang mabubuo sa mga tunog na mata? A. Bata. B. Mata. C. Pata. D. Sata. Ang tamang sagot ay letter A. Mata. Number 14. Alin ang pinakamainam na paraan upang mabasa ng wasto ang isang bagong salita? A. Hula. B. Tumingin lang. C. Sabihin ng unang titik. D. Bigkasin ang bawat tunog at pagsamahin. Ang tamang sagot ay letter D.
bigkasin ang bawat tunog at pagsamahin. Pag-unawa sa kwento. Basahin o pakinggan ang kwento para sa bilang 15 to 21. Isang umaga, pumunta si Lila sa hardin. Nakita niya ang tuyong halaman. Diniligan niya ito, kinabukasan, tuwid at sariwa na ang halaman. Number 15. Sino ang tauhan sa kwento? A. Lila, B. Ang guro, C. Ang kapitbahay, D. Ang tindera sa palengke. Ang tamang sagot ay letter A. Lila. Saan nagpunta si Lila? A. Bahay, B. Paaralan, C. Hardin, D. Sa malaking palengke. Ang tamang sagot ay letter C. Sa hardin. Number 17. Ano ang nakita ni Lila? A. Aso, B. Lapis, C. Makulay na bola, D. Isang tuyong halaman. Ang tamang sagot ay letter D. Isang tuyong halaman. Number 18. Ano ang ginawa ni Lila sa halaman? A. Umalis, B. Tinilikan ito, C. Pinitas ang dahon, D. Iniwan ang halaman sa init. Ang tamang sagot ay letter B. Tiniligan ito. Number 19. Ano ang unang nangyari sa kwento? A. Pumunta si Lila sa hardin, B. Tiniligan niya ang tuyong halaman, C. Nakita niya ang halaman na sariwa, D. Kinabukasan ay tuwid na ang halaman. Ang tamang sagot ay letter A. Pumunta si Lila sa hardin. Number 20. Ano ang nangyari sa halaman kinabukasan? A. Umulan, B. Umalis si Lila, C. Sariwa na ang halaman, D. Nawala ang buong hardin. Ang tamang sagot ay letter C. Sariwa na ang halaman. Number 21. Aling ayos na mga pangyayari ang tama? A. Nakita, pumunta, dinilig, B. Pumunta, nakita, dinilig, C. Dinilig, sariwa, pumunta, nakita, D. Sariwa, dinilig, nakita, pumunta sa hardin. Ang tamang sagot ay letter B. Pumunta, nakita, dinilig. Kaalaman sa pagbasa at simbolo. Number 22. Ano ang ibig sabihin ng karatulang stop? A. Kain, B. Tulog, C. Maglaro, D. Huminto sa paglakad. Ang tamang sagot ay letter D. Huminto sa paglakad. Number 23. May larawan ng basurahan sa isang karatula. Ano ang ibig sabihin nito? A. Takbo, B. Upo rito, C. Dito itapon ang basura, D. Maglaro sa tabi ng kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Dito itapon ang basura. Number 24. Saang direksyon unang gumagalaw ang mata sa pagbasa ng isang linya? A. Kaliwa pa kanan, B. Kanan pa kaliwa, C. Ibaba agad ang tingin, D. Palipat-lipat sa bawat salita. Ang tamang sagot ay letter E. Kaliwa pa kanan. Number 25. Pagkatapos basahin ng dulo ng unang linya, saan lilipat ang mata? A. Sa taas, B. Sa kanan, C. Sa huling pahina, D. Sa kaliwa ng susunod na linya. Ang tamang sagot ay letter D. Sa kaliwa ng susunod na linya. Number 26. Alin ang wastong galaw ng mata habang nagbabasa? A. Paikot, B. Kaliwa pa kanan, pababa saka balik sa kaliwa, C. Kanan pa kaliwa pataas saka tumigil sa gitna, D. Palipat-lipat sa kahit anong salita at anumang linya. Ang tamang sagot ay letter B.
kaliwa pa kanan, pababa saka balik sa kaliwa. Pagkukwento at malikhaing tugon. Number 27. Aling pangungusap ang nagsasalaysay tungkol sa sarili? A. Ako. B. Masaya. C. Ako silino at mahilig akong gumuhit. D. Ang mga bata sa kabilang silid ay naglalaro. Ang tamang sagot ay letter C. Ako silino at mahilig akong gumuhit. Number 28. Pagkatapos pakinggan ang pabula, alin ang malikhaing tugon? A. Umalis. B. Tumahimik. C. Ulitin lamang ang pamagat. D. Iguhit at isadula ang paboritong tagpo. Ang tamang sagot ay letter D. Iguhit at isadula ang paboritong tagpo. Number 29. Ang kwento ay tungkol sa batang matulungin. Alin ang pinakamainam na tugon mula sa sariling karanasan? A. Ikwento kung paano ako tumulong. B. Sabihin hindi ko pinakinggan ang kwento. C. Ulitin ang lahat kahit hindi ko nauunawaan. D. Kopyahin lamang ang pamagat at huwag magbabahagi. Ang tamang sagot ay letter A. Ikwento kung paano ako tumulong. For the last number, number 30, pagkatapos basahin ng isang alamat, alin ang pinakamahusay na malikhaing tugon? A. Matulog. B. Gumawa ng bagong wakas at iguhit ito. C. Sabihing walang mahalagang bahagi ang kwento. D. Kopyahin ang buong alamat ng walang sariling ideya. Ang tamang sagot ay letter B. Gumawa ng bagong wakas at iguhit ito.